Hindi ko dinidikit yung daliri ko, automatic nagsuswipe talaga siya. Swipe left. So automatic nagsuswipe siya ng left. So yun mga ka-Mindtech, may tuturo kasi yung napakalupit na application sa Play Store. So itong application na to is matutulungan ka in case man na tinatamad ka mag-type or mag-navigate ng screen ng cellphone mo, or minsan naman may ginagawa ka tapos yung kamay mo is madulas or basa, or halimbawa naghugas ka ng pinggan pero may kailangan ka replyin or may kailangan ka pindutin sa screen ng cellphone. So sa pamamagitan nitong application na to, automatic matutulungan ka talaga. Make sure lang na panoorin nyo yung video nga matapos para malaman nyo kung anong application na yon at kung paano gamitin. So una natin gagawin, kailangan natin pumunta sa Play Store. Hanapin natin yung Play Store sa ating cellphone. Once na makita na natin, click lang natin yan. So ito yung Play Store, click lang natin. Pag nag-open na yung Play Store, pumunta naman tayo sa may search bar or search engine sa baba. So ito yun, i-click lang natin. Then i-type lang natin dito yung pangalan ng application. So i-type natin yung Voice Access. Yan yung i-type natin, uulitin ko, Voice Access. Once na ma-type nyo na, search nyo lang. Pag na-search nyo na yung Voice Access, automatic lalabas yan sa pinakaunang result. So ito yun, click lang natin. Ito yung hanapin nyo sa Google Play Store. Voice Access, yung creator nito ay syempre yung Google LLC. Ang gagawin nyo lang, kailangan nyo ito i-download at install sa inyong device. Pag download nyo na install, open nyo lang. So click open. Sa unang bukas ng application, ito yung makikita nyo. Nakalagay dito, turn on voice access. So ang gagawin lang natin, click lang natin tong OK dito. Click OK. Then automatic mapupunta yan sa may accessibility. Pag andito na kayo sa accessibility, hanapin nyo lang yung voice access. Ang gagawin nyo lang, click nyo lang tong voice access. Pag na-click nyo na, lalabas tong voice access, use voice access, then voice access shortcut. Ang gagawin nyo lang dito is i-turn on yung use voice access sa pinakaunahan. So ito yon, use voice access. Click nyo lang tong button dito para ma-turn on. Click lang natin. Pag na-click nyo na, lalabas yan. Allow voice access to have full control of your device. So ang gagawin mo lang, click mo lang tong allow dito. Click allow. Then pag na-allow mo na, ang gagawin mo lang, tayin mo lang at may lalabas dyan. Katulad dito, lumabas yung setup voice access. Click mo lang tong agree sa may bandang baba sa kanan. Click lang natin. Then pag nakita mo to, click mo lang tong button dito para ma-activate. Then automatic may lalabas dyan na icon na kulay blue. So eto na yun. Ngayon paano nga ba gamitin itong voice access na application para i-control natin yung ating cellphone? So ang gagawin nyo lang, click nyo lang tong kulay blue na icon. Click lang natin. Then lalabas yan, microphone access required. So ang gagawin nyo lang, click nyo lang tong listen for commands whenever my screen is on. Yan yung i-click natin. Tap lang natin tong bilog dito. Once na matap mo na, click mo lang tong continue. So click lang natin tong continue. Then click allow or click while using the app kung ano lumabas sa inyo. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano mag-voice command ng English dito para makontrol natin yung phone natin. So ang gagawin mo lang, babanggitin mo lang dito yung mismong application na pangalan or kung ano yung ipapagawa mo. Kunyari, Messenger. Automatic pupunta siya sa Messenger. Then halimbawa magre-reply ka ng mga message, ang gagawin mo lang, babanggitin mo lang yung name ng friends mo sa Messenger. Kunyari, Mindtech. Message. Good morning. I am busy right now. Automatic lalabas dyan yung sinabi natin na good morning, I am busy right now. Okay? So once na magsasalita ka, i-record dyan at lalabas dyan. So ang gagawin mo lang kung gusto mo i-send, magsalita ka lang ng send. Automatic na send na yung message natin. So ganun guys, kabangis at kaangas itong voice access kasi nga kaya mo kontrolin yung phone mo. Halimbawa magre-reply ka ng mga message sa Messenger or kung gusto mo bumalik sa home, walang problema. Sabi mo lang, go to home. Automatic guys, pupunta yan sa home screen. Napakabangis. Then sunod, swipe left. Swipe left. So automatic nagsuswipe siya ng left. So kung makikita nyo mga ka-Mindtech, hindi ako dumidikit sa screen, hindi ko dinidikit yung daliri ko. Automatic nagsuswipe talaga siya. So ulitin natin, swipe right. Swipe right. So automatic, nagsuswipe talaga siya. Napakabangis talaga nitong application. So napakalupit ito kasi nga pag inuutosan mo talaga siya, nakikinig talaga basta English at naiintindihan niya. Kunyari, swipe down. So yan, kusa niyang isa-swipe down. Click messages. So yan, nakikita nyo, kiniklik niya talaga yung messages. Then, sabihin natin back. YouTube. So kung gusto niyo i-deactivate, walang problema. Ang gagawin nyo lang, swipe down nyo lang. Swipe down.
Then makikita nyo yung voice access dyan. Click nyo lang yung tap to post. Then automatic nag-stop na yung voice access na application. So ganoon lang yung paggamit noon. Make sure lang na English lang lahat yung sasabihin nyo para maintindihan at hindi masyado mahaba yung sasabihin nyo para mas magets ng application. Okay? So sana nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again, MindTech PH. Thank you and God bless all.